Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, sobrang importante mga kanegosyo. Kung nagdinegosyo ka, kailangan mong tapusin tong video na to. Lahat tayo nagdinegosyante, lahat tayo nagdinegosyo. Ngayon, kailangan mong tapusin tong video na to mga kanegosyo. Kung bakit mahina ang benta mo, kung bakit nalulugi ka, malamang ito ang dahilan mga kanegosyo. Tanggalin muna natin yung mga focus in one, tanggalin muna natin yung market ng mayaman. Mga kanegosyo, ito yung realidad ng ekonomiya natin sa Pilipinas. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo at pagkalugi dito. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, at rental. Ano ba tong chart na to mga kanegosyo? Ito galing kay Ma'am Corazon Gaetano mga kanegosyo. Isa siyang economist. At pinapakita sa chart na to mga kanegosyo kung paano pababa yung trending or pabagsak ng pabagsak. Nakikita nyo yung red arrow mga kanegosyo? Yan yung GDP natin mga kanegosyo. Imagine niyo mga kanegosyo ganito. Kung ikukumpara natin sa negosyo yung Pilipinas, isang negosyo siya. First quarter ng 2025 mga kanegosyo, ang GDP ng Pilipinas 5.4. Para madali niyong maintindihan mga kanegosyo, last year may benta, kunyari lang to halimbawa lang, last year may benta tayong 5.4 million mga kanegosyo. Kunyari, negosyo yung Pilipinas, nagninegosyo siya. Last year, ang kinita ng Pilipinas or nabenta ng Pilipinas is 5.4 million 2025. Ayan yung GDP natin last year. Ngayong first quarter mga kanegosyo, second quarter na nga ng 2026. Mga kanegosyo, ang GDP ng Pilipinas mga kanegosyo, 2.3 na lang. Makikita nyo mga kanegosyo, ibig sabihin, kung last year ang benta natin 5.4 million, ngayong taon 2.3 million mga kanegosyo. Kung nagdinegosyo ka, pamilyar ka naman sa salitang lugi. So ibig sabihin, palugi ng palugi yung negosyo mo. Ganyan yung realidad ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon mga kanegosyo. Hindi ko nalalagyan ng mga technicality mga kanegosyo para mas madali siya maintindihan at maunawaan. Tatanggalin ko na yung technicality kung bakit naging ganyan yung chart, kung ano yung GDP. Para mas madaling maunawaan na lang, isa siyang negosyo. Na ang benta mo last year 5.4 million, ngayon 2.3 million. So bumagsak. So palugi ng palugi ang Pilipinas mga kanegosyo. Hindi ito yung taon para magnegosyo ka at pumusta sa pagninegosyo. May mga time talaga na kahit anong gawin mo, kahit nakapokus in one ka, nasa market ka ng mayaman, ekonomiya na kalaban natin, ekonomiya na mismo yung kalaban mo mga kanegosyo. Kahit anong kembot gawin mo dyan, pabagsak mga kanegosyo. At ang trend mga kanegosyo, pababa ng pababa. Ibig sabihin, by 2027, babagsak pa yan ng 2.3. Mas mababa sa 2.3 mga kanegosyo. Kung nagninegosyo ka, sana naiintindihan mo yung sinasabi ko mga kanegosyo. Na delikado na ngayon yung ekonomiya ng Pilipinas. Maraming posibleng magsara, maraming pwedeng mawalan ng trabaho, at mahirap makahanap ng trabaho. Ayan na yung realidad ng ekonomiya ng Pilipinas mga kanegosyo. Imagine, 5.4 to 2.3. And next year, 2027, bababa pa yan. Kasi yung trend, pababa Kailangan tumaas yan next year. Kaya mga kanegosyo, kung naisipan mo magnegosyo ngayon, siguro hindi pa to yung tamang panahon mga kanegosyo. Mahalin mo muna, mag-work ka muna,
Diyan ka muna sa trabaho mo, diyan ka muna sa ibang bansa, kaysa magnegosyo ka dito sa Pilipinas. At gusto ko maging aware tayong lahat bilang negosyante. At salamat sa pagtapos ng video na to mga kanegosyo. Anong dapat gawin kung nagninegosyo ka na? Pray lang mga kanegosyo, kahit nalulugi tayo, kahit anong religion natin, huwag natin kalimutan magdasal. Ingat tayong lahat. Sa mga nalulugi, pray lang mga kanegosyo. Peace. Wala kang kasalanan dyan.